magandang araw sa inyong lahat. At nandito ako ngayon sa isa sa pinakadinadayong tourist spot dito sa Cordillera. Dito lang yan sa Strawberry Farm! Sa Strawberry Farm. Nandito pala ako sa Strawberry Farm at di ako nag-iisa. Tama ang naririnig nyo, di ako nag-iisa. Meron tayong kasama sa araw na to at di-describe ko para mahulaan nyo. Isa siyang member ng Team Lakay, member ng Philippine Muay Thai National Team. Napakatangkad niya. Walang iba kundi si Sly Erica Bumogaw. Diba? Hello mga lakay! Ako po si Sly Erica Bumogaw, isang fighter ng Team Lakay at member ng Philippine Muay Thai National Team. Yan, at ano nga bang gagawin natin sa araw na to? Mamimitas lang ba tayo ng ano? Ngayong araw, itutour natin ang ating mga viewers sa Strawberry Farm. Yan, sa Strawberry Farm at nakikita nyo yung malaking strawberry na yan. Mamaya ipapakita namin sa inyo yung nasa harap namin. Sinlaki ni Sly, yan. At ano, bago natin simulan ng ating vlog ay wag na wag nyo kaming kalimutan i-follow sa aming mga social media accounts sa Facebook, sa Instagram at sa Twitter. At sa mga gusto nga palang bumili ng aming mga merch, kagaya ng mga suot namin ngayon, bisita lang kayo sa Facebook page namin sa Team Lakay Skin. At bisitahin nyo na rin po ang aming official website, teamlakay.net. At ano pang inaantay natin? Tara! Tara! Bago tayo pumunta dun sa mismong Strawberry Farm ay dahil mainit, di ba? Kanina pa kami nainitan dito eh. Grabe. Babanat muna kami ng o titikim muna kami ng strawberry ice cream dun sa tinitinda ni Kuya. Ano, tara? Dun, tara. Kuya, magkano po ba? Yung cone. Ano ba gusto mo? Magkano po? 30 po. 30? Ikaw, ano gusto mo ba? May bread. May May baso bread. rin. Ako lahat. Tayo tayo dyan. Ito, meron ditong bread tsaka cone. Sige, cone din ako. Strawberry lang sa akin, Kuya. Strawberry dito. Sir, con rin sir. Cone, Kuya. Kung may tabo, pwede din. Tabo na natin, kaso mahal ata yun. Gano'n na kayo katagal nagbebenta ng ice cream, Kuya? Tagal na pa. 2001. 2001? Oh my God! Wow! Hindi na ba pinanganak? 2,000. 1 year old ka na nung nag-start si Kuya magbenta. Grabe, Kuya, no? Kayo din gumagawa niyan? Oh, intindi niya. Ayun, oh. Ay, nakamas. Nakamas pala, pero ito, titikman na nga natin, mga lakay. Ayan. Grabe, lasang mangga. Ay, lasang strawberry, syempre. No. Ang lasa? Baka yung lasang saging. Masarap. 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 Ayan, oh. Ayan, yan. Kuya, bayad. Magkano yan? Kuya. Wala nang tawad. Yan, tignan nyo mga lakay. Pasensya na may kagat eh. Pero ayan, oh. Masarap. Ang sarap. Matamis. At malamig para sakong-sakto sa araw ngayon, napakainit, di ba? Yes. Paano ka kumain? Ay, binababa mo ba? Yan, sabag muna tayo. Strawberry Farm ice cream. Oh baby,
Strawberry Farm, meron ding mga souvenir shops. Makakahanap tayo ng strawberry jam, strawberry wine, lahat ng strawberry na maiisip mo. Yan, strawberry broom. Ay, hindi pala gawa sa strawberry yan. Pero, ayan, mura lang yung mga ganyan dito sa La Trinidad, yan, dito sa Strawberry Farm. Meron din, yan, katulad ng pangkamot ng likod pag di mo maabot. Yung likod mo ba, abot mo? Ako. Ay, abot. Abot pala. Yan, ito, strawberry keychain na gawa sa yarn, di ba? Crochet. Ito, naipiti ko na dangan na tigkor nga sagad. Oo, tama. Kuray may sangat ang. Ay, hindi ko naintindihan. Pero ayan, may mga iba-ibang tinda dito. Tulad ng mga damit. Damit, yan, no? Pakita mo dito. Dito, meron tayong mga souvenir t-shirts. Andito tayo sa isang shop kung saan makakahanap tayo ng iba't ibang mga products na pang regalo tulad ng lengua, peanut brittle, peanuts, t-shirts. Ate, magkano ba tong mga benta mong t-shirt? 2,450. Mura na yun. Itong mga pang pasalubong mo, ate. 3 for 120 yan. 3 for 120. Murang-mura. At ito, isa sa mga favorite ko, itong Choco Flakes yan. Yan ang lagi kong, madalas kong nabibili pag iuuwi ko sa Manila. Yan, pag magdadala ko ng pasalubong sa Manila pag bababa ako. Yan, bonnet. Pero mainit sa Manila kaya hindi ako nagbo-bonnet. Tsaka masisira ang buhok ko, kaya hindi ako nag-bonnet. Ayan, may mango jam din. Hindi lang basta strawberry ang meron dito. May mango jam, may radish pickles, pineapple jam, may alcohol. Ate, pengi ha. Siyempre, kailangan natin mag-disinfect. Tama, di ba? Yes. Yan, may honey, may peanut butter, may, ayan, isa sa pinakasikat, ube jam. Yan. Laging pinapapak to. Ano to? Yung iba, pinapalaman nila. Ito, yan, pinapapak talaga yan. At yung nandito, wala yan. At yan, meron din gitara. Thank you, ate, ha. Yan, may mga kitchen na bubuo tayo ng pangalan natin dito. Islay, ang haba ng pangalan, eh. Islay Erica Bumogaw. Sa akin, 3 lang. Meron din Hermes. 何お前はもう死んでいる。 Ano yan? Saan gawa ito? Kahoy? Ha? Di, walang gagawin ng sipa-sipa mo, ha? Nabali. Ay, balikan natin. Baka makasira pa tayo. Magbabayad pa tayo. Ito yan. Yun, may, ito. Strawberry. Strawberry wine. Strawberry. Kay ate. Ate, magkano naman po yung strawberry nyo na ganito kalaki? 150 yan. 250. Murang-mura na, oh. Kita nyo naman, dami niya, no? Malalaki. Kaya mo bang ubusin yung ganito karami? Dami niya. 1 kilo po yan. Tingnan nyo to, mga laki, o gano'ng kalaki. Grabe, oh. Sinlaki na ng pinky ko, eh. At mamaya titikim din tayo ng strawberry kung matamis ba o hindi. At mamaya, abangan nyo. Ang Strawberry Farm ay located dito sa Barangay Betag, La Trinidad, Benguet. At nung 2018, may nahakot na 1,755 metric tons ng 660 farmers. Grabe, 1,755 metric tons. Biruin mo gaano kadami at gaano kabigat yung mga yun. At ngayon naman ay nagtataka kayo ba't medyo napabagal kami. Sobrang putik ang dadaanan namin. Pero para sa inyo mga lakay, para lang mapakita namin sa inyo yung Strawberry Farm, handang daanan ni Sly yan kahit bago kanyang sapatos. Pero hindi nga mga lakay,
pupuntahan namin yan para sa inyo, para mapakita namin yung strawberry farm. Kahit bagong sapatos si Sly, isusugal niya yan. Susugal mo ba? Tara! Pero ito na nga mga lakay, tara! Kaso dahan-dahan mo muna, baka lumubog ka Sly ah. Ay, hindi talaga pwede to. Wala, hindi tayo Miss Universe. Sige, tara. Dito ka daan tapos dito. Ay, salwag ka. Sige, sige. Kakapitan kita. Tapos dito. Isa pa. Lumubog yung sapatos ko. Yan! Kita nyo naman mga lakay, walang kaarte-arte. Sige, hindi ka, dun ka tumapak. So ayan, kita nyo naman, hindi lang strawberry ang meron dito sa strawberry farm. Yan, nakikita nyo naman yung mga strawberries. Meron ding, yan, lettuce. May lettuce din. Maraming iba't ibang nakatanim dito sa strawberry farm. Merong lettuce, pechay, cabbage, di ba? May cabbage din. At siguro tanongin natin si ate na ano nagtatanim. Ano kaya tawag dyan? Lettuce din Ah, yan. lettuce yan, violet. Violet. Yan. Ayon sa Benguet Tourism Office, ang Strawberry Farm ang pinakabinibisitang destination dito sa La Trinidad na may halos mahigit 500,000 tourist arrivals nung first quarter ng 2017. Diba, pero yun, 500,000 tourist arrivals noong 2017, grabe, Grabe. kalahating milyon, diba, mahigit kalahating milyon. Talagang ganito kasi ito Strawberry Farm kasi siyempre sa ibang lugar, sa mga may init na lugar, hindi masyadong tumutubo itong mga strawberries, ganyan. Dito lang talaga sa La Trinidad, sa Baguio. Sa mga turista, sa mga ibang turista na laging bumibisita dito sa Strawberry Farm, madalas sa inyo na kakamali na ang Strawberry Farm ay located dito sa Baguio City. Wala siya sa Baguio City. Sabi nga ni Sly kanina, ang Strawberry Farm ay located at Barangay Betag, La Trinidad. Yan, lagi niyong tatandaan yan kung ayaw niyong ma-roundhouse ni Sly. Yan, kita nyo ha. Huwag niyong kakalimutan yan. Strawberry Farm ay located at Barangay Betag, La Trinidad. Yan, tandaan nyo yan ha. At Sly, may tanong lang ako, bakit ba lumulutang tong mga halaman na to? Isang technique ng mga farmers ay ang pag-elevate ng kanilang crops. Tulad ng tong strawberry, naka-elevate siya para hindi siya madaling abutin ng mga uod. Yung Yun pala ang technique ibig yun. sabihin nun, kaya lumulutang. Yes. Para sa mga turista, isa sa pinaka hindi nyo pwedeng i-miss out na activity ay ang strawberry picking. Ang rate nga lang ay mas mahal ang strawberry na yung pinipik kaysa sa binibili na diretso kasi minsan yung mga tourists, pag nagpipik sila ng strawberries, nasisira nila yung crops. Ayan. So, magkano ba yung range ng pag-strawberry picking sa tingin mo? No. Di mo alam? So, ayun nga kasi, first time ko dito talaga, kaya nakakaaliw, ang ganda dito, tsaka kita mo talaga sariwa yung mga nakatanim dito. At yun nga, hindi lang strawberry ang nakatanim dito, merong lettuce, cabbage, may pechay, at ayan, sariwang-sariwa talaga. Yun na nga, being able to walk through the strawberry fields at mag-pick ng freshest fruits ay definitely isang experience na to be happy about. Yun nga, hindi pa nga tayo nag-pick ng strawberry, talagang masaya masaya talaga dito sa pag naglakad ka. Partida, maputik pa dun kanina, putik-putik na yung sapatos namin. Kaya no, para sa inyo mga lakay, talagang sinakripisyo namin ang aming mga pansapin sa aming mga paa. Yan, putik-putik, lumubog-lubog na nga kami. At syempre, yung cameraman natin na si Jeremy, yan, syempre, naglakad din yan sa putik para sa inyo. At kahit ngayon mainit, talagang binisita namin ang Strawberry Farm para sa inyo, sa mga gustong bumisita dito. Tsaka tinikman din namin yung strawberry ice cream. Ang gusto ko din matikman, yung strawberry taho. Kaso parang wala dito di ba? Wala masyado. Siguro mas maaga yun kasi mga 6 AM ata, 7 AM. Pero kahit, depende naman sa oras yun, di ba?
At tara, silipin pa natin yung ibang mga nakatanim dito at tara. Ngayon, kasama po natin ang isang taga-maintain dito sa strawberry farm. Ano po ang iyong pangalan, ma'am? Juanita Bantilis, ma'am. Ma'am Juanita. Ilang taon na po kayo dito sa strawberry farm? 1 taon at kalahati. 1 taon at kalahati. Ma'am, pwede po ba naming matanong kung magkano po ba yung rates ng strawberry picking dito sa strawberry farm? Noon, 500, 675. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong rating ngayon. COVID na po kasi. Kailan nga po pala yung season ng strawberries dito? Kasi parang hindi po masyadong malago ngayon. Ano kasi, ito, bagong, tanim nung August yata. Ito datihan. Noon pa ito. Last year pa to yung strawberry na to. Kaya nga ganyan, may bunga. Pag itong bagong tanim, wala pa. So, ang nakatanim din po dito ay strawberry. Opo, sir. Ito po, ito. Ito ang tinatawag na rumen. Aromen. Yan ang rumen. At sa mga hindi rin po nakakaalam, sa mga nagtatanong kung ano-ano po ba yung mga tanim dito sa strawberry farm, kala po kasi nila strawberries lang yung nakatanim. Pero parang marami na kasi tingnan mo doon may onion, Ganun po. tapos May mga ano pechay yun? po dyan, no? Green ice, yung katulad doon at saka yung pichay. May sunflower din po, no? May sunflower. Kasali din Opo, po, sir. no? Pati yung halaman na yung ganyan, Opo. anong tawag doon? Opo, ano po yan? Hala-halaman. Kajus. Hindi ko Yan, alam. cardis. Cardis po talaga. Kala ko hala-halaman. Di ko alam. Sige po, salamat. Pwede. Thank you po. Okay. Thank you. Ate, napansin ko lang po bakit po may gripo dito. Nilagyan ng drip sa loob at para pagpuno na itong tubig. Ito, bukas mo ito, lalabas na yung tubig pagpuno. Masama po ba pag masyadong marami yung tubig sa halaman? Malulunod po, no? Mabubulok na yung roots ng Ay, ganun halaman. po ba? Pag sobra talaga. Tapos, Kaya kailangan may drain yung tubig at para lumabas na galing po, no? tuyo basta. Saan po galing yung tubig? Yung kayo mismo po nagdidilig? Or? Hindi, meron doon yung tangke. Ganun po ba? May tangke doon. Kasi naisip ko naman po, hindi naman to mababasa ng ulan kasi may takip naman po siya. Para pag sobra po yung tubig, bibitin na lang to, hugas ng kamay. Ay, hindi po ba? Oo, kasali. Ay, pwede po, no? Ayan po. Salamat po buti na lang po na itanong ko, kala ko po kasi design lang. Kaya pag may gustong maghugas Ayan. Kala ko nga po strawberry, bubulsa ko kanina Pwede naman. Kala ko, ano na agad, strawberry jam? Pagbukas ko, Hindi, lalagay ko agad yung tinapay ko dyan Ayan po, salamat po So ayun mga lakay, nandito na kami ngayon sa view deck ng strawberry farm. At ano Sly, nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy naman ako, pero syempre mas nag-enjoy ako pag kasama ko siya. Ano ba yan? Ikaw umugod dito, pero ayun, nag-enjoy ka ba talaga? Oo, seryoso, nag-enjoy ako kasi na-visit natin ang napakagandang strawberry farm. Nakilala din natin ang ilan sa ating mga farmers at nakita natin kung ano ba talaga yung totoong farming kasi ibang-iba siya sa farming. Puro kasi Farmville yan tuloy nangyayari sa'yo. Alam mo, madali lang. Pero syempre, mahirap yan. At syempre, ako naman, nag-enjoy din ako. Kasi first time ko talaga doon sa strawberry farm mismo. Dito sa view deck ay 2 beses pa lang. Pero doon, as in, kahit maputik, para sa inyo mga lakay. Pero syempre, nag-enjoy din ako kasi excited talaga ako pumunta doon sa strawberry farm. Kasi yun nga, di pa ako nakakapunta doon. At sana kayo din mga lakay, nag-enjoy kayo. At bago natin tapusin ang ating vlog ay wag niyo po kaming kalimutan i-follow sa aming mga social media accounts sa Facebook, sa Instagram at sa Twitter. Sa mga gusto nga pala bumili ng aming mga merch at gaya ng mga suot namin na ganyan, no? Sa'yo, patingin mo yung dikit mo. Turn around. Yan, Team Lakay merch, dry fit at t-shirt. Bisita lang kayo sa Facebook page namin, Team Lakay Skin. At bisitahin nyo na rin po ang aming official website, teamlakay.net. At dito na nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. At wag nyo kalimutan mag-subscribe at click nyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa bago naming upload na videos. At hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod.
Shout out kay Kuya Allen Kawaing, kay Ma'am Margie Thomas from Hong Kong, at kay Jeda Kingat, at shout out sa mga farmers dito sa Strawberry Farm. Thank you! Tsaka